usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang ating talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadili at kapartner po natin si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po. Hi, good evening sa iyo, Ches. At ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay mga problemang kababaihan. Ang title, Doc, ng ating pag-uusapan ay vaginal bleeding, Doc. That's right, mga babaeng dinurugo. Hindi ba, Doc, normal naman na ang babae ay monthly dinurugo? Parang ganun, Doc. That is true. Kapag sumapit na yung edad na teens o puberty, ang tawag sa mga doktor dyan, menarche. That means nagmamature na ang ovaryo ng babae, kaya nagkakaroon na siya ng pagdurugo regularly sana. Pero kapag umpisa pa lang kasi ang babae, yung ibang babae, after 3 months, bago uli sila magkakamens, kumbaga hindi pa buwanan. Maaga yung iba nagkakaroon, yung iba medyo late na po. Oo, yung iba nga,
10 or 11, nagkaka-mens na. Yung iba naman, 15 anyos na, spotting pa lang. So, magkakaiba din ang reason for that. Pero kung halimbawa, medyo matagal na talaga, nasa mga 16 ka na and then wala ka pang menses, dapat nagpapatingin ka na sa doktor. O kaya, kapag ikaw ay teenager na, halimbawa nasa 18 ka na, pero ang mens mo sumosobra-sobra. Yung halos hindi ka na makagulapay sa lakas. O kaya naman ay sa tagal, inabot ka na ng 2 linggo. Then, yung condition na yan ay menorrhagia, dapat magpapatingin ka na rin. Yan ang ating talakayan. Mga babaeng dinurugo. Ang scope ba niyan ay teenager hanggang adult, Doc? Oo, teenager to adult. Siguro sabihin natin from 18 hanggang sa reproductive age. Di mga 35 to 40 years old. May mga babae na ang mens nila, halimbawa regular, pero magulat na lang sila sa kalagitnaan ng mens nila, menstrual period, bigla meron silang pasulput-sulput na pagdurugo, 2 araw o 3 araw. Ang tawag naman doon, menorrhagia. Kanina nung malakas, menorrhagia. Kapag halimbawang sa pagitan ng mens, ang tawag doon, metrorrhagia. 18 and above, so ibig sabihin 18 and below na may menstruation, understandable kung medyo, sabi nga nila, pumapalya-palya pa. Oo, kasi hindi pa mature ang ovaryo, hindi pa mature ang matris, o kaya yung hormones niya na nagre-regulate ng menstruation, yung tinatawag sa utak o pituitary natin na FSH o follicle stimulating hormones, hindi pa rin mature. Alam niyo po yung mga nagme-mens sa inyo, lalong-lalo na sa probinsya, ang tawag kasi nila rito, maruming dugo. Well, hindi po kasi ito maruming dugo. Ito ay parte ng lining ng matris. Inilalabas lang sapagkat hindi natupad yung normal cycle, which is yung pagkakaroon ng implantation ng magiging baby. Yun. Pero kung halimbawa, wala naman po kayong contact sa isang lalaki at nagme-mens kayo, that is part of your cycle na normal. So yung iba, Doc, kumbaga kung normal menstruation, siguro kami mga kababaihan na observe namin, to minimum of 2 pads per day hanggang siguro mga 4, parang maximum na yun, Doc? Oh, normal yan. Mga 2 to 5 pads, normal pa yan. Normal pa rin yung menses na halimbawa, sabi ng iba, Dok, bakit ako ang mens ko every 20 days? Yung iba naman sasabihin, ako Dok, ang mens ko every 40 days. Ganyan din po. Normal cycle nyo yan. Ibig sabihin, nag-a-adjust pa siguro yung hormones ninyo. Ang average, no, pero hindi lahat. Ang average na menstrual cycle po kasi, 28 days, yung iba hanggang 32 days. Yan ang average menstrual cycle. Yung standard din o average at normal, sa mga unang araw, mahina pa po yung patak ng menstruation. Sa kalagitnaan, 3rd day, 4th day, dyan yung medyo malakas. Tapos hihina na rin eventually, Doc. Yes. Pero alam mo, may mga babae, bigla na lang bubulagta. Nakaupo siya sa silya, tapos mahihimatay. Tapos babagsak na lang siya sa silya. Tapos mapupunan ng teacher, natagusan siya. Yung pala, may mens siya and then nagsasuffer siya ng condition na dysmenorrhea. May mga ganung babae. At itong mga babaeng ito na pwedeng nagdidysmenorrhea ng madalas, sila rin yung pwedeng habang tumatanda sila, magkakaroon ng problema sa vaginal bleeding. So yung hormones na yan, Doc, di ba normal naman na may hormones tayo, lalo na yung mga babae during the monthly period. Pero yun, sumusobra yung release ng hormones. Kasi yung hormone ng babae, estrogen at saka progesterone. Siyempre, sa edad mo na 16, ang mas mataas pa dyan yung estrogen level mo. Kasi pine-prepare yung katawan mo for reproduction in the future. Kaya lang yung iba sobrang taas nga nung kanyang hormones. Pwede na maging dahilan nitong pagkahimatay, pagkakirot, o irregular na menstruation. Madalas makita yan doon sa mga babaeng may PCOS o polycystic ovarian syndrome. Yan, nakikita sa kanila yan. Ang picture niyan, yung ovaryo ng babae, bukol-bukol. Pag pina-ultrasound niya, parang kumbaga sa itsura, mukhang marang. Parang gano'n ang ovaryo ng babae na may PCOS. Now, yung maliliit na cyst na yon can produce their own estrogens, which, ayan, nagkukos ng problema. Pero hindi lang yan, Chess. Marami pang iba
na pwedeng maging dahilan ng vaginal bleeding kung pupunta na tayo sa adult, hindi na sa teenager. Pero Doc, bago natin puntahan yung adult, kasi hereditary ba yan? Dahil yung mother ko nagkikwento before, parang siya yata yung matindi kapag dysmenorrhea, parang nung dalaga daw siya, during the time na meron siya, parang kung 3 days man yan or 5 days, hindi siya umaalis ng higaan, Doc, kasi sobrang sakit ng nararamdaman niya, sobrang nanghihina siya, at yun nga, nahihilo, Doc. Oo, pwedeng namamana kasi, no? Kasi siyempre, yung hormones mo is 50% may relasyon doon sa nanay mo. May nakita rin akong babae na hindi nga nagme-mens, no? Noong pina-ultrasound namin, yung matris niya, napakaliit. Sinlaki lang ng hinlalaki ng paa, big toe ng isang lalaki. Ang tawag naman doon, infantile uterus. Dapat gaano ba kalaki, Doc? Yung matris ng babae, Yes, parang Doc. chiko, yung malaki-laking chiko. So parang yung kanya 1/3 lang or kalahati lang. Oo, infantile uterus nga. So pwedeng yan mag-cause din ng maraming problema like dysmenorrhea o kaya abnormal bleeding. And later on, mahirap din siyang magbuntis kasi paano mo i-carry yung bata kung ganyang maliit nga yung matris niya. So, ayan, payo natin doon sa mga nanay. Siyempre, gagabayan natin yung mga teenagers natin because this is the time na malilito sila eh. Yung iba masya-shock sila eh dahil first time nila may dugong lalabas sa kanila eh. May mga periods o may mga months na malakas talaga, merong mahina. Yun ay normal lang. Normal yon. Particular yung malakas doon sa second, third day. Pag fourth and fifth day, syempre papahina na yon. Yung paghina na yan, Doc, ay eventually titigil yan. Is it abnormal kung every month na malakas yung mens mo? Kapag ganyan, something is wrong. Halimbawa, every month na lang, 5 days ang mens mo. Ang kailangan mong gamitin na pads, umaabot ng 10 sa bawat araw. Abnormal yan. If you have to wear a diaper already kasi hindi na kaya ng underwear lang, di ba? Yan, abnormal na yan. And there are possible other causes yan, especially kung ikaw ay adult na o nasa reproductive age. Ito yung mga causes niyan, Miss Jess. Isa sa dahilan, bukol sa matres. Yung myoma kung tawagin, hindi ba? Pero hindi lang myoma ang bukol sa matres eh. Maraming klase pang bukol, gaya ng endometrioma. Yung myoma po kasi ay isang benign tumor, pero dahil tumutubo siya doon sa loob ng matres, pwedeng tumubo sa muscle mismo ng matres, pwedeng tumubo siya doon sa pinakaloob ng matres na tirahan sana ng bata, pwedeng ibang tumutubo parang doon sa outer surface ng matres. That can cause abnormal heavy flow at may kasamang kirot. Yung iba, nagkakabukol, hindi sa matres, eto matindi ang pagdurugo nito, sa kwelyo, sa cervix. Iba pa yon, Doc. Iba pa. Kasi may mga bukol sa cervix na nagiging dahilan para ang pagdurugo tuloy-tuloy. At saka iba ang dugo niya, malansa. Minsan ang kulay iba rin. Kulay dilaw imbis na kulay pula. Yun talaga ay hindi normal dahil dun sa mga kababaihan na nakatutok sa atin ngayon. Alam niyo po ang kulay ng ating menstruation, ang variation lang yan ay red to dark red. Parang ganun, Doc. Oo. Minsan may konting buo-buo pero hindi naman napakarami. 'Di ba? Minsan bahid lang doon sa napkin. Pero kapag halimbawang nakita ko yung napkin, talagang parang may kulay dilaw siya. Para bang akala mo yung mustard na nilagyan ng tubig. Ganon. Parang may mantikilya, parang ganun, Doc. Oo, parang mantikilya, naglalangis pa. Tapos, iba yung amoy niya, talagang parang yung pag pinaghugasan talaga ng isda. Something is wrong in the cervix area. Kadalasan may tumutubong bukol doon. Pero Doc, purely yellow or meron ding dugo talaga? Mixed. Mauuna yung yellow, tapos susunod yung dugo, ganun. Tapos maraming dugo, na yung dugo na lumalabas sa kanya, akala mo yung tinitinda na sa kalye na Betamax. Yung iba nga nahihimatay na sa dami ng dumudugo sa kanila, namumutla, may pain dito sa pantog nila. Yung labi nila, akala mo sinawsaw sa suka. Marami tayong nakikita, kaya kawawa rin ng mga babae, ang dami pala ninyo pinagsasakripisyohan, ano? Madami kaming pinagdadaanan at isa dyan yung pinagdadaanan namin buwan-buwan. Kaya be more patient kung ang inyong asawa, kapatid, partner, girlfriend, moody o may mood swings every month. Nakaschedule po yan. I-inform na lang namin kayo kung kailan ang cycle para hindi po kayo nagugulat. Magugulat. Kasi
Oo. Alam naman namin kung kailan ang dating yan eh. Itutuloy natin ang ating talakayan kasama si Dr. Edwin Bien. Kahit mga babae ang ating topic, yung mga kalalakihan, welcome na mag-join sa ating discussion para nauunawaan po ninyo yung nangyayari sa aming mga katawan, sa katawan ng inyong asawa, partner, girlfriend, or mahal sa buhay na kababaihan. Babalikan natin si Dr. Edwin Bien matapos lamang po ang ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla, si Dr. Edwin Bien, ang ating medical doctor. Talakayan natin kanina, no? Yung sabi mo, yung mga lalaki unawain ng babae kasi nga sa babae, it comes regularly. And magugulat ka, Ches, ang stress can cause pala abnormal bleeding in a woman. Yung mga may bosyo, Ches, isa rin yan, nagkakaproblema sa mens.
Yung may bukol sa leeg, yung thyroid gland, nagkukos din yan ng abnormal bleeding. Pati Doc, yung mga may problema sa thyroid na hindi halata. Kasi may sabi mo merong paloob yung hindi Oo, bumubukol. meron. Ang kanyang thyroid problem, hyperthyroid, so wala siyang bukol sa leeg masyado, pero yung level ng kanyang T3, T4 mataas. Okay. Ito, Chess, mabuti na lang hindi na rin masyadong uso ngayon, pero nakakita ako nito marami. May copper wire sa matres. IUD. IUD. Okay. O, alam mo yung IUD, ha? Parang hindi ano na yata masyadong yun, uso no? ngayon yan, ha? Contraceptive. Okay. Oo. Isinusuot yun sa matres ng babae, eh. Nagkakaroon sila ng abnormal bleeding minsan dahil sa IUD. And it is made up of copper and certain kinds of metals or chemicals that causes irritation sa loob ng matres ng babae. Baka ano, Doc, yung material ba ay hindi biocompatible? May ganun silang term eh. Pwede. Baka nagiging foreign body sa matres niya. So, nai-irritate. Yan, dinudugo siya. Pwede. Yan. And that can also cause infection sa babae na magkukos ng bleeding. Okay. Yan. Infection sa babae, ang tawag dyan kapag nasa puwerta, vaginitis. Malalaman mo ang vaginitis sa babae kasi parang hindi siya mapaupo ng maganda. Yung pag sumasayad yung puwet niyang dalawa doon sa upuan, parang hindi siya komportable. So, ang upo niya kalahating puwet lang. Parang nakaslant ng kaunti, Doc. Oo, yun. Yung ganun. Yan. Yung mga babae may infection sa vaginal area, vaginitis. Pwedeng umakyat yung infection doon sa taas, doon sa fallopian tube. Mas matindi yun. Ang tawag doon, PID, Pelvic Inflammatory Disease. Kasi mula sa baba, kumalat na yung infection paakyat, nilalagnat na yung babae, ganun. Meron pa akong nakita rin. Babae, teenager, mataba. Dahil tinutokso sa eskwela, nag-anorexia. Mula nung mataba siya, biglang ang payat-payat niya, ang kanyang manifestation, menstruation na sobra. Sudden weight loss can also cause abnormal hormone production leading to abnormal menstruation. Yung mismo kasing obesity can cause problem in a teenager. Actually, kahit sa adults, pwedeng maging abnormal ang kanyang menstruation dahil sa obesity. Yung pagpapapayat sa ideal body weight, that means yung tamang timbang mo base sa yung tangkad, maganda yon to help that. Pero yung pagde-deprive ng pagkain to the point na naging anorexic na yung bata at ang payat niya sobra na, parang butot balat na, that can now reverse the process and cause more vaginal bleeding. So, kailangan yung tamang-tama lang. Yung ibang OB na ang pasyente nila ay may PCOS o polycystic ovarian syndrome, ang suggestion naman nila ay mag-lose weight sila, Doc. That's true. That is true. Kasi ang tendency ng PCOS, dahil nga yung kanyang estrogen mataas, pati na yung androgen, yung male hormone niya mataas, so lumalaki siya. So, yung pagpapapayat, nagno-normalize tuloy yung kanyang hormones. Yung mga tapos na sa reproductive age, Doc, yung talaga nagkaanak na sila, okay na, malalaki na yung anak nila, may mga causes din ng vaginal bleeding. Isa nabanggit mo kanina, yung myoma or yung may myoma din sa, Doc, sa matres ba yan o sa kwelyo ng matres, Doc? Pareho inside the uterus at saka sa kwelyo ng matres. Yung iba nagkakaroon kasi ng cancer din. Ngayon, bago naman ma-diagnose na cancer sa mga ganyang babae na nagkakaroon ng abnormal bleeding, ang diagnosis ng doktor dyan, DUB, dysfunctional uterine bleeding. Kaya lang, kapag nakita kasi doon sa histopath, yung tiningnan na sa laboratorio, yung kinayod sa'yo, at mukhang may tumutubong bukol sa loob ng matris mo, na cancerous, yan, may mga payo na baka kailangan tanggalin na yung buong matres. Yung isang office mate namin, Doc, nagkaroon siya ng vaginal bleeding, heavy bleeding, na kinailangan siyang makonfine para, yun nga sabi mo, linisin yung kanyang matres at i-DNC siya. Wala pang 1 taon, Doc, parang umulit po at kailangan na naman niyang iraspa. May kasabihan nga tayong ganyan na may mga babae ang nipis-nipis na daw ng matres nila kasi raspa sila ng raspa. Hanggang dumating sa punto na hindi na siya pwedeng magbuntis.
Kasi nga yung matris niya napakanipis na. Okay. So yung mga listeners natin, Doc, na nakakaranas ng abnormal bleeding o vaginal bleeding, ano man ang edad, ikaw man ay kaka-18 mo pa lang or nasa adult stage ka na hanggang bago mag-menopause at nakakaranas ka ng ganito, hormones pala ang pinaka-top culprit. Ano yung pwedeng gawin, Doc, para somehow ma-normalize ito? Of course, pwede ka ba mag-pills ng mag-pills? Maipapayo ko, if whatever your doctor is giving, ang purpose niya doon is to help balance your hormones. Pero, as a doctor naman who practices natural medicine, malaking tulong naman yung nagdadagdag ka ng suplemento para yung ovaryo mo at yung matris mo ay healthy. Doon papasok yung pag-inom ng MX3. Isasabay mo doon sa reseta ng iyong doktor, walang masama doon kasi all natural ang MX3. Gaano karaming MX3 capsule ang iinumin, Doc, kung meron silang ganitong situation? Well, dahil walang overdosage ang MX3, kasi nga prutas na mangustin ang pinanggalingan ng MX3. Kapag ikaw ay dinurugo ng todo-todo, gawin mo 3 beses maghapon. Ano ang kabutihan nun sa iyong katawan? It will help strengthen yung blood vessel sa loob ng matris mo para hindi putukan ng putukan. Kapag halimbawa, naibsan na yung pagdurugo mo ng napakalakas, bawasan mo na. Gawin mo ng 2 times a day. Halimbawa, after 2 weeks, after 3 weeks. At kung wala naman na problema na, gawin mong pang-araw-araw na suplemento yung MX3 para pagdating na naman ng mens mo next month, at least may nakaalalay ka na. Matutulungan ba nito, Doc, yung iron level sa katawan? Kasi kapag dinudugo ka, di ba parang mauubusan ka na ng dugo? Namumutla. Kasi kumpleto po siya ng lahat ng vitamina at mineral, pero ang advantage kasi niya doon sa mga regular ninyong vitamin supplements, meron itong alpha, beta at saka gamma mangustin, mga nutrient galing sa mangustin na nagpapatibay ng mga ugat. At itong MX3 capsule naman, Doc, hindi na kailangan ng reseta. Mabibili po nila ito over the counter sa mga drugstores. Oo, yun ang maganda. Pero yan nga po, very convenient. Online, maaari kayong bumili sa website ng MX3. Pwede rin sa mga legitimate drugstores. Nationwide po yan. At kung may mga tanong, Doc, saan sila pwedeng mag-text? Well, kapag ang tanong po ninyo ay tungkol sa produktong MX3, paano makatutulong ito sa inyo, wala kayong aalalahanin dahil all natural po ito kaya pwede sa lahat. Pero mag-text kayo sa 0918-8888-693. At kung gusto naman po ninyo mabasa ang lahat ng mga information tungkol sa MX3, punta naman kayo sa website mx3.ph o kaya mx3ph.com. Pero kung gusto ninyo na mabasa yung ultrasound ninyo o ng anak ninyo, ipadala nyo na lang sa sa messenger ko, Edwin A. Bien. At papayuhan na lang natin kayo. So once again, pasalamat na tayo kay Dr. Edwin Bien. Thank you so much, Doc. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At naging katawang natin ang MX3 hatid ng DMI Philippines. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang ito. Nakasama niyo rin Cheska San Diego Bobadilla. Mag-iingat po kayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa